Simula nga po mga idol sa pagiging number 1 team ng Golden State Warriors sa umpisa ng regular season, bumagsak na nga sila ngayon sa play-in spot bilang number 8. At ang mahirap pa sa kalagayan nila, isang talo na lamang, kusa na nga silang mahuhulog papalabas ng ika-11 pwesto. Ibig sabihin wala na nga sa kanilang room para magkamali, pero ayon sa ilang mga analyst, hindi nga daw yan mangyayari kung sa una pa lang kumuha na sila ng isang legit na big man na tutulong sa front court. Isa nga sa mga dahilan ng kanilang sunod-sunod na talo ay ang kawalan ng sentro na sinabayan pa parati ng paggamit ng napakaliliit na lineup sa mga nakalipas na laban. Subalit unti-unti na rin naman ngang nare-realize ng Warriors ang pagkakamali. Sa katunayan, tinawagan na nga po nila ang general manager ng Chicago Bulls para tanungin ng asking price para kay Nikola Vucevic. Sa ngayon, nag-uusap pa rin naman ng dalawang team sa iba't ibang klaseng trade scenario at bumubuo ng trade package para ma-pull off ang nasabing trade. Samantala, nakita na naman sa pagkatalo kahapon ng Los Angeles Lakers ang resulta ng kawalan ng big man na katulong ni Anthony Davis matapos sila ditong dominahin sa painted area. Mukhang tama nga talaga ang sinabi noon na kailangan nilang madaliin ang pagkuha ng bagong sentro. Subalit ayon nga po sa NBA insider na si Jovan Bohan ng The Athletic, may pagkakataon na nga daw sana ang Lakers na makuha si Jonas Valanciunas 9 days ago simula nang maging official na available ito. Ngunit mas pinili nga po ni Rob Pelinka na hindi ito kunin since ayaw nga nitong isakripisyo ang dalawang future second round pick na siyang hinihinging kapalit ng Washington Wizards sa kanilang sentro. Kaya simula nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita, marami nga pong nainis sa Lakers dahil matagal na nga nila itong dapat kinuha, pero mukhang binibigyan pa rin naman ng tsansa ng Lakers ang kanilang mga big man na sina Christian Wood at Jackson Hayes na makabalik sa lineup at magkaroon ng impact once na makapaglaro na sila. At kapag hindi nila ito magawa, dito na nga ikukonsidera ni Rob Pelinkang kunin at makipagnegosasyon muli sa Wizards. Sa kabilang banda, nahulog na naman ang Minnesota sa ika-10 pwesto sa West matapos silang matalo laban sa Atlanta Hawks, Golden State Warriors at New York Knicks. Dahil dito sa nangyari, balik ulit sa pagrereklamo si Anthony Edwards matapos nitong sabihin na simula nga po nang gumawa ng trade ang Timberwolves, nawala na nga sila ng identity sa opensa. Wala na nga silang nagagawa ngayon kundi ibigay kay Julius Randle ang bola at bahala na sila kung ano ang kanilang gagawing isolation plays. Ibig sabihin, sinisisi nga nito ang kanyang team sa pagsira sa championship lineup. Ayon pa sa ilang mga analyst, mas maganda nga daw sana kung i-trade nila noon si Rudy Gobert kesa kay Karl Anthony Towns dahil halos wala rin naman nga itong impact pagdating sa playoffs. Hindi rin naman gano'n nagkakalayo ang kontrata ng dalawa kaya di rin naman mahihirapan sila, pero wala rin naman sila ditong magagawa dahil mas pinili pa rin namang panatilihin si Gobert, which is isang napakalaking pagkakamali ayon kay Anthony Edwards.